Welcome to Donmar TV News Channel. Ayan, Epal, ayan What's in the so-called bubbles is in reality a lockdown? Hindi. Uulitin natin mga kababayan, bakit hindi lockdown to? Abay gago ka, pwede ka naman magtrabaho. Sino naman nagsabi sa'yo hindi ka pwede magtrabaho? But government won't call it a lockdown because it will be an admission of their failure, neglect, and incompetence. Stop blaming the people. Ay, nako. Ito po yung halimbawa na kunwari para sa masa. Kunwari, kakampi ang masa. Kaya itong mga politikong kumokontra ngayon kay Pangulong Duterte, isa lang po ang gusto nilang mangyari. Isa lang. Sumikat at makakuha ng boto o ng amor sa tao. O kaya naman gumaganti lang. Bitter lang. Bitter. Halimbawa ito. Ito makadagdag lang Para makadagdag lang. Ayan. Sabi niya, sumunod na lang kasi kayo. O syempre, nasasaktan yung mga mamamayang, hindi, ba't nyo kami sinisisi? Kayo mayayaman, porket may trabaho kayo, porket natutulog kayo sa bahay nyo, naka-Netflix kayo, porket kayo kami, kailangan namin magtrabaho, kailangan namin lumabas, sisisihin nyo kami. Diba? Ganyan yung mga pautot ng iba. Ang kayo kasi mga mayayaman, kaya nyo kasing lumabas, kaya hindi kayo kaya hindi kayo nagagalit sa lockdown. Kasi pero naman kayong TV, nakakapag-Netflix naman kayo. Kasi naman hindi nyo kailangan magtrabaho para magkapera at kumain. Kami kailangan namin. Sisisihin nyo kami. Ganyan yung iba, di ba? Ano sabi nito? Sakay naman siya. Sumunod na lang kasi kayo. Madali lang ito siya. Sabihin mo if you're speaking from the position of privilege. Pero kung wala kang pangkain, pamilya mo, lalabas ka pa rin kahit natatakot ka. We have to deal with this collectively. Huwag sana masamain ng suggestion. Ito mga may hirap. Kailangan nilang lumabas at magtrabaho. Kailangan nilang mag-commute. Bakit nyo sila pipigilan? Ay, Gag. Totoo lang Alam mo kung bakit bakit kalokohan to sinasabi ni Leni Robredo? Sino ba nagsabi sa yung bawal lumabas? Alam ko si Kim Chiu lang nagsabi nun. Wala hong bawal lumabas. Wala hong bawal na lumabas na trabahante. Lahat ho. Sabi nga ni Elisar, ID lang ang kailangan mo. Kung ikaw yung nagtatrabaho sa Jollibee o nagtatrabaho sa McDo at 24 oras yung McDo o yung Jollibee at na-checkpoint ka, ano sabihin mo? Sir, nagtatrabaho ako sa Jollibee. Ano sinasabi mong, porkit kasi kayo, you're in a position of privilege? Bakit Bakit kayo te, wala naman sinasabing bawal lumabas, te. Te, ano sinasabi mo dyan? Tingnan nyo ito yung style na banat na para kunwari kumakampi sa mga tao. Pero ang totoo, binabaluktot niya na yung katotohanan na wala naman nagsasabing bawal lumabas. Ang sinasabi lang dito, kung hindi essential, ano ibig sabihin nun? Kung kayo maglalamierda, kung kayo makikipag-inuman lang, kung kayo makikipag-tong-its lang, kung kayo magsiswimming lang, madyong, yan ang bawal lumabas. Pero kung kayo'y magtatrabaho, malaya kayong lumabas kahit anong oras ninyo gustong lumabas. Basta trabaho ang pupuntahan ninyo. Na nagsama-sama na itong mga LP, mga dilawan at mga balimbing. Itong tulad ng PDP. Inaano na nila ngayon to. Kesyo ang dating nito, si Pangulo, ay sobrang anti-poor. Kasi alam naman nila, So, yung statement mo, kung ikaw politiko ka, hindi mo na iisipin, babanatan ako ni Banat Bay. Hindi mo na isipin yun. Babanatan ako ng mga mayayaman. Babanatan ako ng middle class. Wala kang pakialam doon. Bakit? Ang botante nasa D. Nandun, nasa DNE pa nga Nandun ang botante. Yun ang kailangan mong isatisfy yung nasa DNE.
Huwag mo na isipin yung nasa C. Kahit magalit sa yung C, wala kang pakialam, hayaan mo na sila. Ang importante, lumabas kang pro-poor ka. Tapos yung kalaban mo, pinturahan mo ng anti-poor. Bakit? Ang botante nasa DNE. Oh, ganun ang gagawin nila. Sasabihin nila kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, anti-poor yan. Si Pangulong Duterte, masama yan. Ayaw niya na nagtatrabaho ang tao porket may pera, mga ganyan-ganyan. Oh, yan, yung style na yan. Oh, ganyan na ganyan. Pero hindi hindi iniisip ng mga DNE. Nasa mga DNE, nang iniisip ni Pangulong Duterte ay kayo. Alam mo kung bakit? Pag nagkasakit ang C, may pera sila. May pang-ospital sila. Pero kayo, pag nagkasakit kayo, wala kayong pang-ospital. Wala kayong pera. Kayo ang pinoproteksyonan ng ating Pangulo. Etong mga ito na papurkuno, hindi kayong iniisip niyan. Ang iniisip niyan, yung gusto nyo. Kahit alam nila makakasama sa inyo, ang gusto nila, boto nyo. Boto lang ninyo ang gusto nila. Tandaan nyo yan. So, kung ako political magpapayo, kunwari advisor sa isang kandidato, sasabihin ko talaga sa kanya, kung ako sakyan mo yung mga mahihirap. Sakyan mo yung mga hinaing na yung mga nagwawala sa kalsada. Sakyan mo yung hindi kami makaano. Ang kailangan na maglalakad kami. Kasi ang hirap na sasakyan. Sakyan mo lang ng sakyan yan. Bakit? Pagka nakita ka ng tao na you are fighting for them, iboboto ka niyan kahit mali. Kahit mali ang pinaglalaban mo para sa kanila, iboboto ka niyan. O ito, halimbawa, ito. Iniisip nyo ba yung ayuda? Ito, tama to sagot ni Roque. Kawawa nga to si Roque, nababatikos ng wala sa ulog eh. In terms yung sinasabing ayuda, dahil hindi kaya nang binigay natin ng ECQ, hindi naman po natin ipinipigilan magtrabaho ang ating mga kababayan ngayon. So hindi na po dapat magbigay ng ganong ayuda dahil pwede pong maghanap buhay ang lahat. Oh. Halimbawa, halimbawa, ikaw ay politiko. Halimbawa lang kunwari halimbawa, politiko ka. Ano sasabihin mo? Ang gobyerno kailangan magbigay ng ayuda sa mga nawalan ng trabaho ngayong pandemya, lalo na ngayon uli, lockdown. Dapat magbigay ang gobyerno ng ayuda. Ay, gago. Oh. Bakit? Bakit sinasabing gago yon? Ganito lang kasimple. Okay lang tumulong, walang problema. Pero yung sabihin mo na magbigay lang, umasa lang sa ayuda ang tao, dahil masarap pakinggan, sa mga nasa D and E, masarap pakinggan yun eh. Bigyan mo na ng pera, okay lang ang tumulong. Tama naman na tumulong. Pero yung sabihin mo, hindi, umasa na tayo, kailangan ng gobyerno, binibigyan kayo, kailangan may na ganito. Ginagago lang nila kayo kasi gusto lang nilang kampihan nyo sila dahil nasa inyo yung boto. Pero sa totoo naman, nagtatrabaho naman kayo O, sasabihin mo, hindi, wala kami trabaho. Ay, gago, matagal na. Wala pang pandemya, wala ka ng trabaho. Huwag mo sabihin may trabaho ka, tapos nawala ka ng trabaho ngayon. Yung mga walang trabaho talaga, wala na kayong trabaho bago pa magpandemya kasi tamad kayo. May mga ganon. Hindi ko sinasabing lahat, Huwag nyo ako i-misquote. Ang sinasabi ko, yung mga umaasa lang, sa binibigay ng gobyerno, kahit nung binlapang pandemya, umaasa na kayo. Diba? Sino yung mga yan? Yung humihingi ng pabahay. Kailangan libre, pati tubig, pati kuryente. Parang kasalanan pa ng gobyerno na hindi kayo, may pabahay na nga kayo, may pakuryente pa, kulang na lang pati yung pa-load ninyo, pang TikTok ninyo, gobyerno na. Gobyerno na magbayad. Yan yung syempre kakampihan mo yan. Kung politiko ka, kampihan mo yan. Kung ako political advice, kampihan mo yan kahit mali na. Kampihan mo yan. Ipaglaban mo yan kahit mali na. Diba? Totoo naman, wala namang nawalan ng trabaho. I mean ngayon etong after ng nakaraang ECQ, may mga trabaho ngayon. Ngayong mga nasa bubbles, may trabaho pa rin naman kayo Ano sinasabi nyo walang trabaho? Hindi sir, umikli yung oras namin kaya nawalan kami ng trabaho. Umikli yung oras namin.
Abay, sandali ho. Abay, dapat ang nag-aano sa inyo yung inyong kumpanya. Dapat to ginagawa niya, sinusolusyonan niya ho yan. Kasama ho yan sa isang kasunduan ng isang may negosyo. Dapat to kayo meron kayong subsidiya sa kanila kung hindi kayo mabigyan ng trabaho. Pati yan, isisisi nyo pa sa gobyerno, mali na ho yan. O diba, totoo naman yung sabi ni Rhea Francisco, yung karamihan ng ayuda binibigay noon, pinagsusugal lang. Correct!